Subscribe now. Ayan, o sino na naman ito? Hello! Hello mga Dre. Hello! Yun, kumusta kayo mga Dre? Welcome po sa Ispat Pinoy at ito po ang aming episode 10. Yun, 10 na tayo mga Dre, no? Nakakadala tayo. At maganda yung topic natin ngayon mga Dre, no? Pag-usapan natin yung lipat probinsya sa Canada. Ang guest po natin ngayon ay kumbaga ang layo ng nilakbay nila mga Dre, no? From Labrador, pumunta po sila sa Alberta. Alberta, Mark? Edmonton. Alberta. Edmonton, no? Yun, nag-long drive po sila, no? At hindi na po natin papatagalin. Yan. Welcome po sa Limoyko Family in Canada. Howard and Apple, right? Howard and Apple, tama ba? Aba. Yan. Okay, I'm sure napapanood rin ng ilan nating viewers ang kanilang storya. Meron din po silang account YouTube on channel. YouTube. Okay, I think I have it. Hold on. Yan. Okay. Limoyko Fam in Canada. Yan. Panoorin nyo rin po sila if you want to know more about their story in Canada. Okay. Who will ask the first question? Ako na. Go. Sige, Mark. Go. Hindi, gusto ko talagang malaman kasi sinubaybayan namin ni Lani yung pag-travel nila papunta ng Edmonton. Ayun, sinong nag-isip at sino nagdesisyon na lumipat kayo ng Edmonton? Both po. Both po, parehas po. Oo. Bakit ba? Bakit lumipat probinsya kayo? Meron po kaming dalawang dahilan kasi yung pong biyenan ko is malapit na dumating, tapos yung mother at father ko darating po din dito sa Canada. Doon po sa Labrador City, nagkakahigpitan na po yung mga apartment. Wala na po kaming makita na Kulang yung house. na 3-bedroom. Kulang po talaga yung So, nag-decide na po kami na lumipat dito sa Edmonton. May plano po kami talagang lumipat dati pa, kaso napaaga lang po. Kasi yung anak ko malapit na po din mag-aral ng kolehiyo. So, doon kasi medyo isa lang yung college. Kung may choices kami pero lilipad pa kami ng St. John's. Okay. How did it affect yung work ninyo? Paano ang naging paano nangyari sa mga work? bali, transfer po kami. Okay. O sige nga, pakikwento nga para dun sa mga hindi pa familiar sa inyo ring story. Katulad ko. Okay, I will be honest. Oo nga. Bali, sa ano po kami, Aramark Canada. So ngayon, yung employer po namin, yung manager namin, sabi sa amin, kung may work kayo doon, sabi niya, makikipag-communicate siya sa manager to manager na kasi, di ba, ang tatanungin kung paano kami magtrabaho, ganun po. Ganun po yun. Swerte pala, no? Maganda yung gano'n, no? Hindi ka na mahirapang maghanap ng trabaho. Pagdating mo sa probinsyang pupuntahan mo. Oo. Factor din ba yung chances to be PR? Kasi di ba yung iba, nag-iibang probinsya, dahil ang paniniwala nila, ay sa probinsyang to, mas mabilis to mag-PR, ganito, ganyan. May ganun ba kayo factor? Actually, ako kasi galing na rin po akong Alberta before. Foreign worker. Tapos, ngayon, napag-abutan ako ng moratorium, yung 2014 noon. So ngayon, hindi na ako na-renew. Naka 2 years lang ako. Tapos, tinarget ko talagang applyan na balikan is Atlantic Province, which is walang LMIA, JBA lang. So, doon po kami na permanent resident sa Newfoundland and Labrador. Nakabutan si yung pinag-uusapan namin nila dati, no? Opo. 14. Yes. Parang ayan na naman yung mangyayari ngayon yata, ano? Oo, ngayon, naghihigpit na naman ngayon. Parang ayan na naman yung mangyayari ngayon. Oo. Teka, so nawala ka muna ng Canada ulit? For how long? Bago ka ulit nakabalik? Umuwi po ako ng January 2017. And then nasa Pilipinas ako noon, nag-apply ako through Job Bank and Indeed. Nagpasa ako dito hanggang sa may nag-reply sa akin na employer. Tapos yun, doon na po nag-start uli yung process. Bali 2017 ako umuwi ng January, na-hired uli ako ng August 2017.
Aba, talagang ang bilis. Galing. Parang nagbakasyon ka lang Oo. pala sa Pilipinas no'n, eh, 'di. Oo, pero medyo natagalan din kami ng pagbalik kasi nahirapan kami mag-process ng papers yung asawa ko, ang hirap hugutin sa trabaho. Mhm, mhm. Ano trabaho sa Pilates? Bali ang trabaho ko po ay kusinero po. Oh. Koko. Teka. Cook po ako. Nung bumalik si Apple, ano naging status mo nun? Nung August papunta? Provincial under po kami ng Nung provincial nominee na nung po. pabalik po dito, Provincial Oo. nominee hindi agad. hindi na po kami. Pwede pala yun. Paano nangyari yun? I assumed baka another temporary foreign worker Temporary foreign contract. worker, Oo. oh. Opo, temporary foreign worker po yung balik namin, pero may application kami ng PNP. So sabay siya. Oh, dahil dun sa una Ganun mong pala yun. experience. Tama ba yun? Na-carry over yun? Hindi po kasi parang automatic siya sa Atlantic Province na kapag Oh. hinire ka ng employer, automatic pwede ka na lang i-apply ng PR. So, Ah, opo. parang Ang dito galing sa ah. Saskatchewan, yung Yes. SIT. Opo. Opo. Ganon. Mm-mm. Ganon din nangyari sa kanila. May ganun pala no number period na kailangan i-accumulate o ano man experience. Tapos po yung naging principal po noon, ako na po kasi under po ako ng skill worker. Oo. Oh. Ikaw na yung principal applicant. Ako na po yung principal applicant. Bali, Oo. siya po open work permit. Yan. Nagsabay na kami ng Nagsabay na po kami. Pagpunta. Kasi na-hired ako na employer, tapos tinanong ako na employer, anong trabaho ng husband mo? So, nung tinanong niya, sabi niya sa akin, ipasa mo yung resume. Kinabukasan, in-interview rin siya ng employer ko. Tapos nung makita niya, ang haba ng experience ng cook experience niya, sabi niya, sige, i-hire ko na rin siya. So, ako, sabi ko, sige, yun na, asawa ko na lang yung maging principal applicant. Aba, okay Ang galing naman. Talagang, teka, I want to ask Apple, bakit ka talagang, syempre, hindi na nga na-renew yung una mong kontrata, no? But you were very eager to go back. Ano yun? Ang nasa isip mo ba doon? Hindi na talaga ako magtatrabaho ulit sa Pilipinas after, experiencing working in Canada. Ano ba nasa isip mo nun? Kasi may anak po ako eh. So ngayon, nung nagtrabaho kasi ako sa Singapore dati, yung anak namin hindi namin nakakasama. Tapos nung naging foreign worker ako dito, ang dami kong natutunan na makakasama mo kaagad yung family mo, tapos ang daming free dito, free benefits, mga ganyan na hindi natin kayang basta-basta kunin sa Pilipinas. Oo. Pang family talaga yung naisip ko lang, sa anak ko lang talaga. Kasi eager talaga akong bumalik. Correct. Buti hindi ka nawala ng pag-asa, no, na talagang hindi frustrate kasi umuwi ka na di ba? Pinauwi ka. Ay, sobrang grabe po yung nangyari, talagang frustration sa akin. Ikwento mo sa kanila nung nasunugan ka sa Port McMurray. Yeah. Yung Forest Fire? 2016. Forest Fire yun, 2016. Tapos sakto pa nun, expired din yung 2 years contract ko na rin nun, expired na. Wow. Sunog yung bahay na tinitirhan mo. Hindi naman po nahagip. Okay. Buong city talaga, Oo. lahat inalis yung mga tao, lahat free kami dito sa Edmonton kung saan kami pumuntang part ng Canada. Gano'n. Kasi siyempre sa Philippines, we're not familiar with forest fires. Hindi naman nangyayari yon. So kahit nga hindi naman nasunog mismo yung tinitirahan nga ni Apple. Kasi ang forest fire talaga, the smoke covers the entire community. It's very dangerous din. Kaya kumbaga ina-evacuate lahat. Forced evacuation po talaga nangyari sa community. Oo. Tapos, anong klaseng assistance nga sabi mo, no? Libre lahat. So, pag ganun ba? Wala akong experience, wala pa akong nakakilalang ganun. Anong assistance sa mga affected? Lahat provided nila. Lahat, as in lahat. Wala kaming binili kahit ano. Basta nakita nilang taga Fort Mac kami, free kami sa bus, free kami sa taxi, free kami sa LRT. Tapos, lahat, toiletries, lahat ng kailangan namin. Free sa hotel ba? Free hotel din Free po hotel. kami. Sa restaurant. Free din po. Free. Ano
Pero may ID kayo? Paano, may special ID ba or wala? Oo, may binigay po sa aming tag eh. Sa risk. Oo. Sa risk. Oo. Parang Wow. ride of hotel, parang ganun, no? Oo. Yung mga ganun. Grateful ako. Sabi ko ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Parang hindi mo sila ang lalapit sa'yo, no, to help you out. Opo. Oo nga. Tapos lahat tigitigisan ng bed, tigitigisan ng blanket, ng unan, lahat brand new. Oh, how about, baka sobra naman, but like your personal items, sabihin mo yung laptop mo nasira, naiwan dun, whatever. Paano ba yun? May ganun ba? Dala ko naman yung laptop ko. Pero nakita ko yung ibang families. Yung ibang families provided ang crib, ang crib ng bata, lahat stroller, yung mga mahal pa sa atin, mga Graco, lahat free. Oh, Talaga, wow. grabe yung ano nila, no? Yung pagtulong nila, no? Sobra po yung tulong nila. Kung ano yung kailangan mo, punta ka lang dun sa, mayroon silang sasabihing place, lahat free. May nakuha rin kayong ayuda, ganun. Parang sa EI, ganun. Hindi po siya EI pero may binigay talagang ayuda ang government. Ang alam ko, ang tanda ko, tigo 1.5 per person. Pag single ka, tapos pag may family ka, mas malaki pa. Bi-weekly. Hindi. One time lang ako nakakuha, hindi ko naman tandaan. Wow. Ay, naku, yung mga ganyang type of government services sana pinapangarap natin para sa mga kababayan natin back home. Halimbawa, ako naalala ko yung mga kino-cover ko noon. Halimbawa, kailangan i-evacuate dahil sa nag-aalborotong bulkan, yung ganyan. Dadalhin sila sa mga public school facilities, di ba yung mga ganon? Napakalayo nga naman. Sana, no? Mag-improve. Kung nako-compare ko yung ganon kasi pag may nga sa atin evacuation, yan, nandiyan ang sardinas, mga noodles, di ba? Pero dito sabi ko, ang ano naman nila. Sa Pilipinas, may pondo naman, kaya lang Oo. Sa Pilipinas, feel mo na evacuee ka talaga. Yung parang wala, di ba? Na parang hirap na hirap. Feel mo homeless ka. Oo, no? Na parang binibigyan ka ng... Nasa nasa school, di ba? No? Sa school. May tanong ako tungkol dito sa lugar nyo, sa Labrador. Kasi isang beses, magre-renew yata ako ng lisensya noon. May nakasabay ako, galing daw sila ng Labrador. Tapos magpapapalit na sila ng rehistro kasi nag-move sila dito sa Montreal. Sabi ko, anong dahilan? Sabi nila kasi medyo mahirap daw sa lugar nila dahil pag winter, may mga panahon na kung saan hindi accessible yung lugar nila commercially. Parang ewan ko kung sa paanong paraan na hindi sila makalabas or makapunta yung mga tao sa kanila. Bali po, Sir Rice, yung Labrador City po, bali, isang remote area lang po talaga siya. So, within like 15 to 20 minutes is malilibot mo yung buong town. Tapos yung biyahe na taxi every day is 2 hanggang 3 lang po. Taxi driver, 3? 3 sasakyan po. Tama po kayo. 3 ding driver po. Hindi, ang lakas nun. Sila sa kanila po. Wala po kami doong bus. Talaga? Ganun. Bubuhay po doon sa pinanggalingan namin sa Labrador City ay mga minahan. Iron ore. Opo. Although medyo mataas ang rate namin doon, kaso ang bilihin ay medyo mataas din. Mahal din. Meron kaming Walmart, isang Canadian Tire, tsaka IGA. Natatandaan ko nga po nung ako'y bumili ng short sa Walmart Pag simba ko ng linggo may kagaya ang short ko sa simbahan Doon lang kayo lahat namipili, no? So, ibig sabihin, pag winter, paano? Frozen yung nakapaligid sa inyong tubig? Matindi po yung snow po doon. Ang summer lang po doon ay 2 weeks, August. Ganun. Matindi ho ang snow doon. Yung lamig niya. Ay matindi po din. Ibig sabihin, may panahon na hindi talaga kayo makaalis sa Labrador. Hindi kayo makalabas. Hindi naman po. Nakakalabas naman po. Pero syempre, naka full gear. Tapos syempre,
What do you mean hindi makalabas? Yung ano, let's say pupunta kayo rito sa ibang lugar, yung mag-out of town kayo, gano'n. Kaya naman po. Nakakalabas naman Kaya po. naman po. Nakakalabas. Any time of the year, kahit Pero during syempre winter time. Pero siyempre po, ita-timing din na, for example, may snow, yung medyo maganda-ganda po din ang panahon po. Oo. Madulas yung Madulas daan. po yung daan. Kasi papuntang Quebec, Is like 12 hours. 14 hours. Oh, Quebec City. Kasi dinadrive ko 14 ang hours. Labrador going to Toronto ng 24 hours. Grabe. Labrador, Oh. Newfoundland, magkaiba ba? Magkahiwalay? Bali po yung Newfoundland. Yung Labrador. Newfoundland Labrador po yung pangalan ng probinsya. Oo. So, Mm. isa lang siya talaga. Opo. Oo. Okay. Yung lamig, Yun po yung lugar namin, yung maliit na town po. yung lamig niya, hanggang ilan ang minus? Kasi dito, nagma-minus 50, kaya maraming umaayaw sa Saskatchewan, tapos may snow. Sa inyo, ganun din? Opo, ganun po din po. Last February, Oh. last year, negative 62, diba? Negative 60? 62. Grabe! Ano ba yan? Kaya may ano yata sila, yung snowmobile. Ay, Opo, kaya po, Oo. yun nga po, yun yung uso dun. nung nakaluwag-luwag kami, bumili kami ng snowmobile. Yun, okay naman po. Siyempre, Walang libangan. wala pong ibang libangan eh. Hindi naman ho kagaya dito sa city na makakapanood ka ng sine. Ayan, yun yung magandang tanong. Pwede, Yun. Gusto nyo, Edmonton ba o yung dati yung probinsya? Ano yung pagkakaiba? Wala ba kayo na-miss? Oo, na-miss. Yung wage lang. Yung wage po. yung wage. Saka po siyempre yung mga tao doon kasi kung hindi po ako nagkakamali, nasa 550 to 600 kaming Pilipino doon. Lahat po magkakilala. Opo, lahat po magkakilala kasi maliit nga po yung town po. Tapos Edmonton. Tapos yung mga Canadians din doon, napakababait nila, napaka-hospitable nila. Yung makasalubong mo lang talaga sila kahit di mo kilala. May tanong sila yung ano yung i-compare daw natin. Tax. Hindi yung nami-miss natin sa Labrador. Sige, kahit ano. Pero ba't yung tax doon? Mura ba yung tax doon? 15% Doon na tayo pupunta. Ilan? 15% po yung tax po na. Okay. Opo. Mataas din. Ganun din pala, no? Pagdating po namin dito is 5%. Alberta kasi. Oo, mas maliit. So, nagulat nga po kami tapos kumpleto pa dito. Namimiss lang po talaga nila, lalo na po yung anak namin. Yun nga, pag labas namin sa likod ng bahay, pwede na silang mag-snowmobile. Nasanay. Sa likod lang ng bahay. Tsaka po yung maipagmamalaki ko doon, yung kahit matulog ka sa sasakyan ng lasing, nang bukas ang sasakyan mo, bukas ang bahay mo, walang basta-basta papasok. Po sa Edmonton, sabi ng mga tropa namin dito, hindi na daw pwede ang ganon. Oo, ganon. Okay. Kahit bukas yung hindi nakalaki yung pinto, wala pong basta-basta pumapasok talaga. Oo. May Kasi pictures parang, tayo ng ayun nga, maliit family. na Ayan, yung anak nila. Oo. Tapos, ito rin. Yan. Binata Tangkad na naman pala. Matangkad ba sa inyong dalawa? Wari ko. Meron akong sinave na isang picture. Pwede niyo mo bang, I hope you don't mind, bago ko i-share, nagkasakit yata yung anak mo recently? Anak ninyo pala recently? Opo. I got a photo. Is it okay if I Yes, po. post it of him nasa hospital bed? Okay lang ba? Ayan. Nakita ko to sa kanilang Facebook page. Can you share with us yung experience of, getting hospitalized? Yun. Na serious ang condition mo kasi na kailangan nga i-confine. Dahil napag-usapan na rin naman natin kanina yung government services. Ano muna nangyari? Tapos how were you helped or paano yung pag-o-hospital? Ikaw na mag-start. Bali, ako kasi yung kasama po ng anak ko, nag-work si Mister. So, by 6 o'clock po,
6:30 umalis na kami ng bahay, nagpunta na kami ng hospital, yung pinakamalapit dito sa'min. So, pag-enter namin sa reception, yung Alberta health card lang ng anak ko, tas information niya, tas kung anong masakit, tas pinainom na kaagad siya ng 3 pain reliever. Ano ba yung naramdaman niya? Masakit po yung tiyan niya eh. So, appendicitis. Appendicitis yung... Ayun, parehas kami. Welcome to the club. Ako din, wala na akong appendix. Oo. Oh, ayun, bali 7 o'clock AM, nag-start na kaming maghintay ng umaga, 7 AM, tapos binlad test po siya ng 11 o'clock ng tanghali. Tagal, Tagal po. Tapos by 2:30 wala po siyang kain na. Buti na bago umalis ng bahay, pinakain ko siya kasi alam ko maghihintay ng matagal sa emergency. Bakit mo nasabi may experience ka na sa ganon? Naka-experience na po ako ng paghihintay sa emergency. Pero kasi anak ko sumasakit yung tiyan. So naisip ko kagad na baka i-ultrasound. So syempre dapat pag ganun 'di ba wala dapat kinakain. So ngayon pinakain ko yung anak ko tapos alam ko maghihintay ng matagal sa emergency. So kaya sabi ko sa kanya, sabi ko kain ka muna, matagal ang paghihintay hanggang sa sabi nga nung nurse tama ako. So hindi ka pwedeng uminom or kumain. Oo. Grabe ano, but medyo Emergency tagal pa pa rin yung paghihintay na yun ha. Buti bilang nanay hindi ka nag-ano doon. Naggagawa ng eksena doon lalo na ongoing ang pain ng ganyan Oo. diba? Yung anak ko nanlalambot na siya. Tapos Oo. 2:30 ng hapon saka pa siya in-ultrasound. So from 7 AM, 2:30 ng hapon pa siya na ultrasound. Tapos 4 o'clock namin nalaman yung result. Nasabi kaagad ng doktor na I think he needs to go for surgery. Sabi niya, lilipat kayo ng Children's Hospital kasi hindi pwede yung anak ko kasi minor daw. So meron daw hospital dito na pangbata talaga. So, anong nangyari po, lumipat pa kami doon sa Stollery Children's Kung maghihintay po kami ng ambulansya, magtatagal pa. So, sabi ng doktor sa akin, i-drive mo na lang yung anak mo. So, dinrive ko ang anak ko from doon sa unang ospital, papunta po doon sa Children's Hospital. Tapos pagdating po doon sa padalawang hospital, ang expected ko ay ooperahan na. Yung pala pipila pa rin daw. Oh my God. So, 5 PM nandun na kami. Yung 5 PM nandun na. Tapos naoperahan si Utoy ng 11:56 po ng gabi. Maghahating gabi na ho. Tapos, sa ultrasound po nung 2:30 ng hapon, buo pa yung appendix niya. Nung naoperahan siya, pumutok na po. Pumutok na po doon sa paghihintay namin. Nagulat Di ba delikado pag gano'n? Oo. Teka, excuse me. Tanong ko lang kasi na ano rin ako na operahan din ako eh. Nung tinanong ba siya ng nurse, sinabi niyo, di ba tatanungin doon 1 to 10 kung gaano kasakit? Sinabi niyo ba na 10? Hindi 6 or 7 sabi niya yun. Pagka ganun kasi, talagang titignan kasi nila yung pain. Pag sinabi mo na 10, yung talagang yun. Kumbaga para ano ba yun, hintay nila hanggang medyo puputok na. Hindi kasi yun nga, di ba inabot na ng pagputok no? Doon po sa padalawang hospital, sa paghihintay namin kasi 11:30 na na-operahan, doon na po pumutok sa pagkakaupo doon sa paghihintay. Siguro mga 10 or 11 ng gabi na yun pumutok. Kasi sabi nung anak ko, Mama, sabi niya, I feel hot. So parang nilalagnat na siya. Nako. Gabing yun. So buti dumating na yung nurse, sabi sa kanya, mag-CR na daw kasi parang ipapasok na siya. Nako, di tama-tama pala, no? Okay. How did you feel? In a way, were you disappointed? Disappointing talaga naman, ano? Yan yung mga storya talaga na may waiting, yan yung downside, yun ang hindi maganda sa healthcare ng bali yung inisip lang naming mag-asawa, may tao o may bata na mas nangangailangan ng urgent na magsa-surgery. Life and death situation. Yung parang life and death situation na po. Tinanong ko rin po yung reception, sabi ko kasi urgent yung anak ko, may dala akong referral from the other hospital, tapos sabi nila in process daw yung pagtanggap nila doon. So may mas nauna pa talaga sa amin na mas critical. Oo. Okay. Pero mas inuuna kasi dito yung
yung kung ano yung mas delikado talaga. Siguro kasi nabanggit nyo na 6-7. Kumbaga parang inilagay kayo dun sa ano, 'di ba? Sa 6-7. Kung nasabi na 10, o kaya nilalagnat na ba siya nung chinek up? Hindi pa po. Hindi pa po. Ay, Buo kasi ako pa pa po Yun nga yung critical eh, 'di ba? Nung pumutok na eh. Kasi Oo, gaano delikado. katagal, 'di ba? Na maging critical pag putok niya, 'di ba I think malalasong ka na ba yung ano mo, Oo, yung gano'n. Kasi nung yung inultrasan katawan mo. siya, sabi ng doctor, his appendix is still in good shape. Aha. Oh. So hindi pa pumuputok nung 2:30 ng hapon. Tapos Sa po tagal eh. noong ipinasok po namin siya sa emergency na kasi pinahatid po siya sa akin ng doktor sumama daw ako sa loob bago operahan. Ang sabi ng nurse nung inihatid na po ako sa may pintuan sa labas, ay mga 30 minutes lang daw operation. Ngayon ang tagal na namin dun sa labas na naghihintay. Parang Lampas sa umabot na 1 siya ng hour 1 na. hour. So may Lampas kutob kami na baka po pumutok na. Mhm. Kasi yun nga po, talaga. pumutok na, nagtagal po daw kasi may sinaksyon daw sa loob, nilinis. So, Yun, oo. ganun po. Ay. Nilinis yun, nilinis. Post-surgery, kamusta naman ang yung reception ng anong sa hospital? Okay na lahat? Opo. Okay naman po. Okay naman po. Talagang monitored talaga Yung yung pong anak hanga ko, namin. monitored naman po. Monitored talaga yung Anak anak. namin, Halos no? wala kaming tulog sa hospital kasi palaging nandyan yung nurse, papalitan yung nasa dextrose niya. Dalawa yung nakakabit sa kanya eh. Mhm. Maraming ipinaiinom sa kanya for pain, ganyan. So, Oo. alaga. Tapos 4 AM may doktor na papasok, no? Yata. Paggising namin, pagmulat ko, napaidlip lang ako, merong 4 na nakatayo dun sa... Oo, nag-rounds na. Ito hindi ka nagulat, ano to, mga ghost? Nakaputi eh. Medyo delikado kasi yun kasi pumutok na. Opo. Oo. Delikado. Correct. Pero yun ang isa sa nakaka-frustrate, 'di ba? Yun, Kasi yun. naranasan ko nga rin yan eh, yung si Rainiel, yung anak ko, no. Opo. Nung nabali yung ano niya, nabalian siya ng buto eh, 2 buto, nabali. Ang aga namin sa ospital, no. Hindi na ako pinapasok sa emergency room. So siya na lang. Inisip ko na pagpasok do'n, aasikasuhin na agad siya. Pero I think inabot ng parang mga 5 hanggang 7 oras bago siya natingnan ng doktor. Binigyan lang siya ng Tylenol para sa ano, para sa sakit yung gano'n. Pain ano po. Oo. Yan din Oo. yung isa naming inaano kasi kung inabot yung anak ko sa Labrador, magfo-fly pa kami ng St. John's. Opo. Dun sa capital Para po ng sa capital ng surgery. Labrador. Ng Newfoundland Labrador, which costs 1,500, 1,800 yung plane. Grabe. Ganun. Yan ako. Yan Tapos, nga. Siyempre, hindi rin perfect ang Canada, lalo na sa healthcare yun nga lang, system. oo. Actually, yan ang dahilan nga din kaya ang in-demand yung mga healthcare workers. Aminado naman ng gobyerno ng Canada na talagang malaki ang shortage nila sa Kulang talaga. staff. Oo. Tsaka lahat kasi halos ng tao may access eh, 'di ba? May Oo. access sa pre-healthcare. So isa yun sa dahilan kung bakit kulang talaga sa sa manggagawa, Correct. no. And Yun nga I lang think, talagang over recent years nga naman kasi, again, sobrang paglago ng population because of the immigrants, hindi nakasabay, I guess, yung healthcare system, yung dami ng mga workers doon. Kulang ang mga nurse natin ngayon dito sa Canada eh. Oo nga po. Kulang. Kaya talagang chine-check nila pag pag nandoon ka sa emergency room, tinitingnan talaga nila kung ano yung dapat unahin. Oo. Ganun. Tsaka Meron nabanggit namang nga nila yung ambulansya. Yung Mhm. kung mag-aantay ng ambulansya, matatagalan, 'di ba? Oo. Ang tanong diyan, sa palagay nyo, pag ganyan, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang? Kasi aminin natin, malaking issue pa din, malaking bagay pa rin ang libre, ha? Kahit medyo late, 'di ba? Ayaw din natin ng late. Pero kung kayo Siguro ma'am, yung sa mga Yung nasa Pilipinas. Hindi, yung sa mga sitwasyon na gano'n, siyempre anak mo rin pinag-uusapan. Kung may pera lang din ako, magbabayad, why not ano po? Oo. Kasi pag kasi sa Pilipinas inabot ka ng appendix, sa atin emergency na po 'yun, ano po?
Oo. Delay Talagang po kasi Oo. naghintay po kami ng matagal talaga eh. Tsaka Oo. hindi wala rin naman po kaming idea na talagang sa appendix na siya. Kasi wala naman hindi naman sumasakit yung tiyan niya eh. Oo. Parang biglaan po. Bigla. Oo, ngayon lang siya One time lang, no? One Opo. time hindi po nagkaroon ng sintomas. Hindi. Ganun, hindi siya nahilo ng ilang, kunyari, bago inoperan, last week, nahilo siya, ganun, hindi. Wala po ganun. Ganun ba sa'yo, Mark? Nung mga parang last 2 weeks o last month, parang Nahilo ka? Oo, parang sabi ko, ba't Makagutom ganun? ka lang nun. Hindi, nahihilo talaga. Sabi ko, bakit nahihilo ako? High blood na ba ako? Sabi ko ganun. Di, nagpapacheck ako. Di naman ako high blood. Kahit mataba akong ganito, yung mga kinakabahan dyan lagi sa akin. Ang dami nagko-comment sa akin. Normal po ako, normal. Ayun. Sabi ko, bakit ganun? Lumalabo yung mata ko. Sabi ko, ba't ganun? Yung pala yung, tapos mga 1 week before na operation, yun na ang sakit na ng kumikirot na yung tiyan. Ay, ibig sabihin, sintomas yung naramdaman mo. Oo, yun. Sa kanya wala sa anak, no? Ako parang I remember lang running a fever for about maybe 2 to 3 days with abdominal pain. Yun lang yung naalala ko. Bata pa kasi ako, 12 years old pa lang yata ako nung... Ang aga mo naman. Oo, kaya nga eh. Sabi nga, nadinig ko nga kasi mahilig daw sa French fries at soft drinks. Ito si Utoy. Pero okay na si Utoy, okay na. Okay na po, nakakapag-Mobile Legends na ulit. Kasi si Utoy, pakaway naman Utoy. Maraming fan si Utoy. Uy, mo na. Angkad, pogi yun. Kaya si Utoy. Ayan, hi! Okay. Ilang taon na siya? 16 po. 16, no? Ang tangkad ng bata. Do you like it in Edmonton better than Labrador? Yeah, I like it. Oo din. Kasi di ba, sinasabi na nga, Edmonton, medyo rural na doon. Tapos hindi nila alam, galing pa talaga sila sa mas, small town na Labrador. So for them, medyo urban na ang dating ng Edmonton. Ng Edmonton. Nila. Pag nakarating ng Montreal, jungle na ito. Jungle na to. Kasi dito magulo talaga. Ay, di dumaan kayo dito, di ba? Opo, nag-message nahuli Sir Rice. Kaso alam ko naman busy kayo eh. Huli ko na nga alam niyo, kasi sinusubaybayan ko yung nyo, yung driving nyo. Kasi nga, ang layo di ba? Sabi ko, ganun pala, pabalik, galing Labrador, mauuna sa Montreal, Toronto, yung ganun pala yung daanan, no? Grabe. Tapos yun, biglang napanood ko nga yung nagpunta kayong palengke, tapos na-shoutout nyo nga ako. Tapos, nabanggit yung nag-message kayo sa akin. Tsaka lang uli ako kasi hindi ako active sa Facebook eh. Tsaka ako nag-backread ng mga message. Sabi ko, sayang naman. Malong araw po yun. 8 days kami na tumatakbo. Pero may pahinga naman po. Sa gabi. Oo, lasinggero pa naman yung sasakyan mo. Lakas po sa gasolina. Pero at least nagda-drive si Opo, papalitan po. Siguro mga 30 minutes, gano'n. Kasi sasabihin niya, inaantok siya. Pag ako na yung may hawak, nawawala na yung antok niya. Sabi niya, palit na ulit tayo. Ang tibay sa pagdadrive. Malastig ako. Apakasipag mag-drive dito. Biro mo, ilang oras sa isang araw ka nagdadrive nun. Naubos nga po yung kwentuhan namin eh. Yung simula nung mag-asawa, mula nung nagkakilala nung mag-girlfriend, boyfriend pa kami, naubos ang kwentuhan hanggang dito sa Alberta eh. Mabuti si Utoy, hindi na boring. Hindi siya Pero okay naman sa anak niyo kay Utoy na dilipat kayo sa diyan sa Edmonton. Okay naman po. Okay sa kanya. Nakakakain na po kami dito ng medyo masasarap. Hindi, tsaka dyan pag may gusto kayong gawin, parang mas madali, no? Mas accessible, mas maraming access sa mas maraming bagay. Ganon. Kasi limited lahat eh. Kapag small town like yung pinanggalingan ninyo na Labrador City, gaano kahirap makahanap ng, let's say, ingredients for Filipino cooking? Meron po dong Filipino store, kaso hindi rin ganun kakumpleto. Ang nangyayari po, pag may uuwi ng Pilipinas, nagpapabili kami. Tapos kung may babiyahe ng galing Montreal o kaya galing po ng Toronto, may mga pabili na po. Tsaka,
palaging nagkakaubusan. Yun, palagi po nagkakaubusan. Nagkakaubusan. Kunwari, ang Walmart, sasabihin, oh, may bigas sa Walmart. Hala, lahat ng Pilipino. Opo. 500 sila doon, 500. Pag ang out mo, mga 2 o'clock na hapon, wala ka nang aabutin. Grabe, no? Oo nga. Ang Asian store doon na nagbukas, may dalang mga ampalaya, talong. Ubus na yon. Ay, nako. 12:00, wala ka nang aabutin. Nakapunta na kasi sa labas bago pa sila mag-open. Kaya po kami, pag napasyal po kami ng halimbawa po ng Toronto, Montreal, ang laman ng sasakyan namin, puro mga cooler. Oo. Mga cooler. Oo nga, Mga ano yun, Iba kasama pa na yung rin talaga pabili. yung pagkain Pinoy sa bahay eh. Pero lamang kayo sa ang lamang, di ba may dagat doon? Malayo po kami sa dagat. Nasa Ah. boundary po kasi kami ng Quebec. ng Quebec po. Nasa gitna, puro bundok po Puro kami. bundok po kami, kaya matagal ganun. puno ng snow. Puro bundok. Ang naisip ko, Labrador, napapaligiran nga ng tubig. Oo, kahit ako. Opo, ano po, malayong part, napakalayong part pa kami. Nasa gitna. Okay. Bundok pala, no? Opo. Apo. Malayo pa talaga yung gustuhin naman naming kumain ng mga seafoods. Ganun. Malayo po talaga. Okay. Pero mas mahal lang, okay, kasi ganito, no? Bali may kakilala ko na sa Nunavut din, no? Naisip ko nga, okay, parang maliit na town, konti yung tao, baka kako, mababa yung cost of living. Pero hindi rin pala, dahil ang bahay na 4.5, 2 yung kwarto, is nasa 2,000 din. Mahal. Grabe! Ba't doon, magkano yung upa nyo sa sa bahay nyo doon? Apartment po yun, nasa basement po kami. Nasa ground floor, 2 bedroom, 900 po. Pinakamura na po. Pinakamura na po Oo, yun. pinakamura na yun. 900. Oo. Lalo na siguro ngayon, no? Ay, mataas na po yun, sir. Ano? Nagtaas na po ng 1.5 ang 2 bedrooms. Grabe, di ba? Laki ng itinaas. Yung upa nyo ngayon dyan, okay naman. Okay naman po. Nagbe-break even lang din sa sahod. Kasi mababa po ang tax. May ano naman to si boss merong part-time na $40 per hour. Napanood ko yun. Nag-cleaning po ako, yan. Yung cleaning. Hanggang ngayon, nandun ka pa rin. After po ng usapan natin, ay magki-cleaning, Tatakbo na po tatakbo ako doon. Siguro mga 40 minutes lang yun, tapos na po. Ay, 1 oras lang. Kaya po ng 1 oras. Apo. Oo. Pwede Ibig sabihin, kayo kung gagawin mo na mas mabilis, parehas ba rin ba yung bayad o per oras ka pa rin? Basta po ang usapan po nung amo ko, bibigyan kita ng 1.5 monthly, mag-visit ka sa clinic ng 5 times a week. Okay. Apo. Actually, Kung kada 1 oras nga 1 araw, okay lang. Apo. Oo. So, not bad po, sir, kasi pang grocery din po, pandagdag sa bahay. Ang bagay nun, di ba? Bagay. saka hawak namin yung oras. Yun, hawak po namin yung oras. Yan. Ayun ang kaya naman. 2 kayo na pinagtutulungan nyo na para mas mabilis. Ako lang po, kaso minsan ito, tinutulungan po ako. Kasi ang tagal umuwi. Baka mayaya sa Tagayan Baka katabi nun, Baka mayaya sa Tagayan. Hindi, may style nga ganyan kasi dito ganyan din, no? Let's say yung babae may tatrabahuhin, 4 na oras ang 4 na oras siya sa 1 araw. So ang gagawin, sasama yung asawa, di gagawin lang nila sa loob ng 2 oras. Yung ganoon. Tsaka yun, hindi makakatakas. hindi mayayaya, no? Hindi mayayaya. Oh. I'm looking at the channel. Ito Paggawa ng swimming pool to si Sir, Oo, you have yung pinaka-watch nyo yata tungkol dito sa hindi makauwi ng Pilipinas dahil sa bayarin. Ayan, 51,000 na views. Can you tell us about this? Ano bang pinag-usapan nyo dito? Bali, Sa comment section, tungkol sa pagbili ng bagong bahay, mga ganyan-ganyan. Ano ba ito? 20 million pesos.
Oo. Oo, napanood ko yan. Subscriber ko po siya sa YouTube. Ngayon, minessage niya ako sa Facebook Messenger po. Ang sabi sa akin yung mga hinuhulugan mo na sasakyan na yan, yung truck mo, tapos yung sedan, maliit pa yan kaysa sa utang ko hanggang sa humaba na po yung conversation namin. So, medyo personal na yung sineshare niya. Hindi nga daw siya makauwi po ng Pilipinas kasi parang nasa 20 million kung i-convert niya sa peso. Kasi bumili siya ng bahay dito, tapos may hinuhulugan pa siya na van sa Pinas. Tapos meron pa siyang tundra na hinuhulugan dito. So, talaga pong Ay, okay. Akala Kaya ko hindi siya kayo makauwi. Akala ko sila Yan po. Akala Tapos, yun Sabi nga, instead na umuwi daw sila sa Pilipinas, ay nagkakamping na lang sila. Yan. So, wag daw po ako mag-worry sa utang ko. Mas malaki daw yung utang niya. So, natawa nga po, haba po ng conversation namin. Grabe. Pero nabanggit mo, malaki rin naman yung sweldo niya, di ba? Opo, malaki po yung sahod. Oo. Ganun po siguro talaga, sir, no? Paglaki ng sahod, paglaki din ng gastos, ano? Wala ko siguro ganun, no? Yun nga dapat ang iwasan Kasi feeling nga ng marami, pag habang tumataas ang sweldo, mas may karapatan ka na ngayon gumastos ng mas malaki. Di wala talagang mangyayari, di ba? Kailangan you try to keep your lifestyle the same habang tumataas ang sweldo mo para mas marami kang masisave, di ba? Ay, pabaligtad Bumababa yung sweldo, tumataas yung gastos. Ayan ang problema. Hindi nga, ganun nga siguro talaga, no? Marami nagsasabi na, syempre, tumaas yung sweldo mo ng konti, parang gusto mo rin i-upscale yung buhay mo. Dati, hindi ka nakakain masyado ng steak. Mabibili mo na, di kakain ka na ngayon. Ang masama, napadalas naman, no? Nasarapan. Minsan maiisip mo kunyari tumaas na yung sweldo mo, di ba? Isipin mo, dati nga nung sweldo ko yung ganito pa lang, parang buhay na ako. Ba't ngayon ganito pa rin? Ibig sabihin, yung lifestyle mo kasi yung tumaas, di ba? Yes, Kung ma'am. tutuusin, kaya mo naman ng mas maliit talaga, nabuhay ka dati sa mas maliit na sweldo. Ma'am, noong kami, ma'am, $14 ang sahod namin. Ako nga, 11. Nung waitress ka, 11, no? Mas may naiipon pa kami Tingnan mo. Sa Labrador pala, ilan ang trabaho nyo? Ay, marami po din. Bali, warehouse po ako ng umaga, cook po ako ng gabi, May cleaning. tapos may cleaning pa kami ng pasingit-singit sa araw na yon. Tapos Sabado, Linggo, meron naman kaming housekeeping sa isang maliit na hotel. Di matutulog na lang pag uuwi. Nung wala pa yung anak Ay, namin. grabe po, nung hindi pa natin Hindi Okay, nung kayo pa lang. Opo, talagang hi, hello. Hello lang. Hi, good night. Pagkagising, hello. Paano yun? Nagsasalubong na lang kayo sa bahay? Ganon? Hindi na kayo. Ganun po talaga nangyayari. Grabe rin, no? Po, talagang, parang bantay ng bahay. Para ano? Parang wrestling. Magtatag na lang, tagi ko. Hindi, yun nga kasi sa bagay, kumbaga, mga Dre, no, kaya... Bakit naging ganun? Para makaipon o dahil kulang ang sweldo for bills? Sayang po kasi may oras naman no, ganun. Tsaka isa na rin po yung makaipon, ma'am, kasi syempre $14 yung dating sahod namin nung una. Yan. Pero nung kahit lumaki na yung sahod namin, itong bandang pahuli, nagpa-part-time pa rin kami kasi alam po namin na lilipat kami dito sa Edmonton Tapos siyempre, yung pagpunta po ng mga magulang namin dito, napakaskas din naman ang napakaskas yung credit card po Kailangan yung magbayad din po. Tsaka, sayang po yung oras, wala rin naman kaming papasyalan sa Labrador. Yun, isang bagay, Correct. Sayang yung oras, kaysa po matulog lamang kami ng sobrang haba. Diba? Kaya naman ng 8 hours na tulog. Kaya tapos na ba yung swimming pool mo? Ang pool ba? Ano? Hindi, napanood ko yun kasi nag-ano siya ng pool nakapag-usap siya sa contractor. Kasi sir, pangarap ko talagang magkaroon ng maliit na resort doon sa amin sa Batangas.
Oh, Para wow. siyempre, pag malakas kami, nasa Pilipinas. Pag nanghihina na, edi pupunta po dito sa Canada. Oo. Tapos may kaunti pong pahingahan. Hindi naman po kalaki. Oo. Pero at least meron kahit po kung someday ay matapos yun, makakapunta kayo doon. Yun. Ayan. Ongoing Malapit na, lang sa amin ginagawa yun. na. Malapit din sa amin yun. Oo nga pala, no? Ay, Cavite po pala. Ano Oo, to? tsaka- Ginagawa na siya? Hindi pa naman po, pero Ang dami po niya kasing kausap. secret lang po. Oo, aba. Ngayon, hindi na secret. Nag-aaway-aaway na yung mga kontraktor eh. Kung kanino mapupunta. Oo. Tahan ng offer. Hindi, yun naman doon napupunta, di ba? Yung mga pinagtrabahuhan, yung mga paote-ote. Kasi Oo. wala Oo. kaming bahay sa ngayon, at least meron kaming napupundar na. Maliit lang po naman, hindi kalakihan. May plano ba kayong bumili ng bahay sa mga darating na panahon dito sa Canada? Ang usapan po namin ay makagraduate lang po si Utoy ng kolehiyo, saka kaya kami magdi-decide kung saan ba talaga kami titira, kung saan part dito sa Edmonton po. Akala ko kung Okay. sa Pilipinas ba o dito sa Canada, parang gano'n. Sa Edmonton. Ako po, dito po ako. Ewan ko po siya. Parang, Gusto ko po din dito, syempre. Kaso, syempre, yun nga po, pag kumbaga bakasyon sa Pilipinas, like 4 months, matagal. Gusto na Oo. po doon. may isa pa akong picture nila dito. Retirement na to, mga Dre, ha? Pinag-uusapan na, mga retirement na. Mga Ay, pang ano to, magandang mati ni talaga. idol pa eh. Oh, Mati ni Idol. diba? Okay. Di kasi hindi maiwasan na kumbaga, yun nga, kumbaga itanong sa mga nasa Canada na saan ba yung plano nyo mag-retire, di ba? Yung, Oo. ewan ko, daming interesado sa na yan, sa issue na yan, mga Dre, no? Kahit ako tinatanong saan ba gusto mo mag-retire, Mark? Sabi ko, basta pag may pera sa Pilipinas. Sabi ko, yun lang naman ang problema eh. Kasi, Pera lang talaga, no? oo, kasi hindi ka naman, kailangan mo talagang gumastos eh. Sa Pilipinas nga, di ba, nagrereklamo na rin yung mga tao sa taas ng bilihin eh, di ba? Nakakatakot kasi sa atin magkasakit eh. Oo, yun. Correct. Oo. Nakakatakot. Ano ba tong nabasa ko? Sabing ganun dati gusto mong mag-ibang bansa para magkaroon ka ng pera. Nung nasa ibang bansa ka na ngayon, nag-iipon ka naman para makapagbakasyon sa Pilipinas. Oo, ay nako. Totoo yan. Kaya nga. Tsaka doon naman sa isang issue din, 'di ba? Dahil marami nagtatanong, 'di ba, saan mo gusto mag-retire, Pilipinas o Canada? Marami din laging gusto malaman, nakapundar ka ba ng bahay diyan sa Canada? Tapos kung ano-ano komento, kung wala. Kasi 'di ba, may mga tao din, I think some also would prioritize building a house still in the Philippines kahit magrenta muna sila sa Pilipinas, 'di ba? Kanya-kanya naman talagang trip 'yan kung saan sila gusto dalhin ng pera nila, 'di ba? Iba wala naman silang idea, 'di ba? Yung gaano ka hirap yung makakuha ng bahay dito. Inisip nila nasa Canada na, may pera ka agad. They think na okay, may pan-down ka na, lagay mo na agad. Oo. Parang gano'n kasimple. Talagang lifetime commitment. Ganyan po. Oo. Diba, Sir Carino? Si Mark pala, Ito pala yung sa pag may bahay ka na kasi, na yan, marami ng papasok na hindi mo akalain. Pagka wala ka pang bahay, compute ka ng compute na ganito, pero hindi parang magiging guide lang yon, hindi yun totoo. Talagang marami pa talagang papasok na gastos. Mag-i-exceed pa doon sa inasahan mo. Mag-exceed. Kaya, ayun, kung... Kailangan talaga may mga extra. Oo, may extra ka para maintenance ng bahay. Maintenance po. Gano'n. Mark. Kaming extra si Sir Mark. Minsan nga gawin ka namin guest ha. Interviewin ka lang namin tungkol sa pagkakaroon ng bahay dito sa Canada. Message nyo ako ha. Para... Ang isang tip sabi, Mark, para daw makatipid, kung kaya mong aralin lahat ng mga gawaing bahay,
paano mag-ayos ng kung ano-ano. The best daw, marami ka daw matitipid doon pagdating Oh, sa ganito. physical. Katulad yung basement namin, di ba? Kami lang gumawa. Oo, 2 years in the making. electrical, mga ganyan. Oh, Yung 2 years in the fencing, mga ganyan. Kayo na rin daw gumawa. Anong anong grade na ni Utoy? Grade 11 po. Grade 11. Grade 11, tapos ano pa siya, university, no? College, tapos university. Parang ganun ang style dito, no? Oo nga. Opo. Sana po. Are you prepared kayo for college? Alam na, siyempre, may bayad na ang ano eh. Or, hindi, pwede na pala mag-student loan dahil PR naman sila, no? Yeah, pwede mag-student loan. Oo. Yan ang problema, hindi pa po niya alam kung anong kukunin niya. Decided ba? Baka maging ano na rin lang, mag-chef na lang. I see. Ay, nako. But ang student loan dito, for those wondering, medyo affordable din ang rate. Hindi siya mabigat bayaran over time. Oo. So, okay din. Oo. Hindi ko alam kung sino yung nagkwento sa akin, Ina, kung ikaw o may narinig ako na kung saan nag-student loan yung tao dito sa Canada or sa US. Ang ginawa niya, sa Pilipinas siya nag-aral. Nursing. Oh, hindi ako to. Okay. Oh. Nung gumraduate siya sa Pilipinas, tsaka siya bumalik sa US or sa Canada, tapos nagpaano na lang siya. Ano bang tawag doon? Nagpa-assess, oo. Ganun. Teka muna, may nag-student loan siya para makapag-aral ng nursing. Oo. Sa Pilipinas niya kinuha? Sa Pilipinas niya, ginastos yung pera, doon siya nag-aral. Kasi nga, mas mura yung Hindi pa pwede yun tuition. kasi ang student aid, ang alam ko ang student aid, diretso yun sa school. Mag-aaral. Ganun ba? Yung bayad, yung gobyerno ang hindi dadaan sa kamay ng estudyante yung pera. Talaga? Oo, yun ang nangyari sa akin kasi nag-aaral din ako. Mali yung kwento ko. Parang kasi apply mo, sasabihin mo yung school na to, itong school na to, tinanggap ako, ganito, ganyan. Kukonfirm nila yun sa school, kukonfirm din nila yung tuition. Diretso yun, gobyerno to school ang bayad. Sasabihin sa Okay, yung school pero- open. Let's say na ganito yung istorya. May pera ka, magna-nursing ka rito. Instead na magkabaon-baon ka sa utang dito, why not umuwi ka sa Pilipinas, doon ka mag-aral, pag nakatapos ka, nakagraduate ka na, then go back here, magpa-assess ka kung ano yung kulang, mas malaki pa rin yung matitipid mo. Parang gano'n. Posible, hindi talaga ako sure. Posible siguro. Pero meron ka pa yatang kulang na subjects that you will have to study again here. Ang advice ng ilan sa mga gusto mag-nurse, mag 2 years ka sa Pilipinas, sa Canada mo tapusin the rest. Oh, discard. Yun na yun. Oo, hindi mo, makukuha mo na dito yung kulang. So makuha mo na lahat. Oo. Isang advice yun look into it pa din if that really is doable. Baka gusto mag-nurse ni Utoy. At na-operahan naman siya. Oo. Pwede yun sa mga galing Pilipinas din mismo. Yung mga nursing students, di ba? Imbis na tatapusin nila doon, buong course, tapos hindi pa sila nurse dito, mag-aaral na naman dito, tapos mag-e-exam. Imbis na tapusin nila doon, dito nila, dire-diretso na yun, dito nila tatapusin. Wala nang extra years. Ayun. Bakit parang narinig ko sa kwento-kwento yung student loan? Merong, sabi nila, okay, student loan, mag-student loan ka ng ganito, yung kalahati ron is pang tuition, yung kalahati is pang allowance mo. Meron din yun. Iba pa yun. Oo. May grant na tinatawag at loan. Dalawa yung, kapag makakuha ka ng student loan, it's 2 parts. Grant and loan. Grant, libre. Hindi mo to kailangan bayaran. And you have the option not to accept it. Kung hindi mo naman kailangan. Kung hindi mo gusto. Mark, schedule mo nga to si Ina, interviewin natin minsan. Oh, yan. Baliktad pala ako, baliktad. Ang limoy ko Pam yung magtatanong kay Ina. Saka na nga. Kukuha tayo ng guest. Tatanungin si Ina. Explanation ko pala. But anyway, oo. Tanong ko lang ulit, yung, di ba na na-interview kayo sa Omni? Opo. Oo nga, napanood kayo. Ang ganda yung ginawa niya. Ano ko saan to? Yun, kwento mo nga. Yung pong Noodles challenge. nag-upload po ako sa YouTube noong negative Negative 40. 40 po. Yung pong nagpatigas po ako ng noodles. Oo. Ni chopstick na nakatayo. Kasi noong
noong gabi bago ako matulog pinapanood ko na sa TikTok 'yon, ang daming challenge. Eh pagtingin ko ng weather kinabukasan ay magne-negative 40. Sabi ko sakto to. Hindi namang noodles na sinasayang. So hindi totoo. Anong nangyari? Paano nangyari? Bali nagawa ko po yung pong noodles challenge na tumayo nga po siya. Talaga? So it works. Okay. Minus 40 ba naman? Yan ah. Kasi meron din yung iba yung tinatapon yung tubig naman, yung hot water, di ba? Maganda raw doon pag yung ididikit mo yung dila mo sa posting bakal. Yun. Baka sir hindi mo yun na. Ano mangyayari? Maghihintay ka na naman sa AR nun, right? Dala-dala mo yung swing. Dala-dala mo. Pambira. I see. Teka, alam mo nung kinuha ko yung pictures, nakita ko yung sa Omni, si Ron Gagalak, nakita kong screen grab yung anchor nila sa Omni. Paano? Tinawagan nila kayo? Ganun ba yun? Opo. Ang kumontak po sa amin si Miss Paula Sarasa. Okay. Iba pala. Kilala mo yun. Si Ron ang kasabayan ko sa Pilipinas. Kasi Hindi, ABS siya. ABS-CBN. Oo. Ron, iniimbitahan ko din yan. Hindi daw siya pwede magpa-guest. Okay, never mind. Teka, yung Edmonton, saan kayo sa Edmonton ngayon? Andito po kami sa Mayfield, sa bandang west po. So, iniisip nyo na, kumbaga, mag-move pa rin, pero sa Edmonton lang, around Edmonton lang. Edmonton lang po din. Pwedeng outside ng Edmonton ng konti po. Pero dito lang po sa area po talagang ito po. Kumbaga, komportable na kayo sa area na yan. Bali, hindi naman small city, pero kumpleto naman po dito kahit compare sa pinanggalingan namin. May Filipino store na dyan. Marami. Dami. At ganito, nga pala kasi si Mrs. nung una, sa Port McMurray po. Port McMurray. Okay. Kasi sabi nila, okay lang na, let's say, unang land mo sa Canada, tapos sa small province ka. Kumbaga, wala kang mga hanapin kasi nga, yun yung first time. Pero kung galing ka sa malaking probinsya na, tapos biglang napunta ka doon sa maliit na probinsya, medyo yun, magkakaroon ng comparison na dito, di ba? Yung ganon. Balik kami naman kasi ang nasa isip lang po talaga namin yung anak namin. Kasi nasa Labrador po kami. So, syempre may mga live tayo sa trabaho, di ba? Ang ginagawa po namin during leave namin, pupunta kami ng Quebec o kaya Toronto. So, yung anak namin, first time niya na nagbakasyon kami, dinala namin ang Toronto. Pag naawa ako sa kanya kasi sabi niya, wow, daming sasakyan dito. Pero sir ma'am, kung kumpleto doon sa Labrador, kung kumpleto yung school, tapos yung kumpleto. Kahit maliit siya, basta kumpleto, hindi po kami alis doon. Kasi yung pong safety ng tao doon, safety sa mga bata, sa anak mo is 100%. Yung crime is 0 po. May mga crime, pero yung mga minor lang. Mga petty crime lang, Opo. Sabagay, sabi mo nga, kita mo, magkakakilala halos kayo, di ba? Doon sa lugar niyo. Magkakilala na doon. Nakakamiss po talaga yung mga tao din doon. Yung stoplight nga natin doon, 2 lang. Isa lang stoplight. Ano sabi ni Utoy? Nung napunta siya sa Toronto. Talagang natawa ako. Sabi niya, wow man, daming sasakyan dito. May building. Buti hindi niya sinabi na lipat na tayo rito. Pumasok nga po kami doon sa Seafood City hindi naman sinasabi ko na humahanga sila doon sa dala ko. Siyempre, galing po kami sa remote area. Dalawang tigisa kami ng trolley. Tulak-tulak yung trolley. Punong-puno yung trolley namin. Kasi, siyempre, matagal na ulit bago bumalik ng Toronto. Oo. Tapos ngayon, ang layo. Ilang oras na biyahe?
24 hours po. Kaya naman siya ng mga 22. Kaso 22. Mabilis takbong na mabilis. banayad lang po yung ginagawa ko. Kaya inaabot ako ng 24 hours. 24 hours, Mag-drive. hindi kayo nag-stop over sa gitna. Tuloy-tuloy. Naiglip po ako sa Montreal. Natutulog. Yun lang, no? Isa lang, grabe, no? Walang po. Wala. Siguro, Oo, power nap Power lang. Power nap. ang layo ng pagitan. Mula dito hanggang Toronto, mga 5-6 na oras na lang, no? Dito. Oh. Sa akin na Kaiser Rice. Sa Montreal to Toronto, mga 5 hours nga. Oo, mga ganun. Oh. 5 to 6. Tibay sa pagdadrive, no? Ang tibay. Grabe. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yun. Tapos from Labrador, papuntang unang natin, Saguenay, sa Quebec. Wala kang makikita kundi gubat. Nakakatakot din, ano? Isasakay pa po kasi ng barko ang sasakyan nyo bago po kami makarating Tatawid ng kami. Quebec. Okay. Sinasakay ng Ah, Roro. Tapos yung oo. Roro na yon is libre naman po, wala pong bayad. Oh. Ayos Dito din, no? sa lugar nyo, maraming wildlife. Doon sa mismong town nyo, may nakikita Ay, kayo mga... marami pa pa. Yun nga, mga bear. Bear. Yan. Ano pa yun? Fox ba anak yun? Fox. Ah. Pero wolf, bihirang-bihira naman po. Pero may bear doon sa town nyo, nakikita? Ay, may bear po. Hindi mo delikado. Nagbubuklat po din ng basurahan. Oo, meron. Meron kang pagkain, ano? Opo. Hindi, delikado. Delikado. Pag may mga nakikitang bear, kasi mayroong Facebook page ang Labrador City, so ipopost agad doon na beware, wag Oo. kang pupunta sa area na yun kasi may bear na nasa basurahan, kumukuha ng pagkain. Oh. Okay. Okay. Ganun lang pala siya kaliit, no? Isang oras na tayo. Yun. Okay. Oo, maraming salamat, ha. Salamat po Maraming din. salamat. Maraming salamat, ha. Ipakita ko Yun, oh. God bless po. Thank you sa pang-aabala namin. Oo. Ayan po yung channel nila, mga Dre, no? Salamat. Follow niyo rin po ang Oo. Boy Fam. Maraming salamat sa masayang kwentuhan at na-istorbo namin kayo. Isang oras kayong na-istorbo. Okay lang po. Isang karangalan po. Natuwa nga po kami. Sabi, hoy, sikat yung mga yun. Ayan. Nahiya. Thank you so much, si Howard and Apple. Yun, Howard and Apple. Yeah. Okay. O sige, we'll end the episode there, guys. We'll see you in the next one. Maraming salamat. Bye. God bless po. Salamat po. Ingat. Subscribe now